Okay, hear me out guys. Wait lang. Ayusin ko lang yung upuan ko kasi medyo magulo yung kwarto ko today kasi kakauwi ko lang galing Kainta because I have something or I have news to share with you guys for this recent weeks. Wait lang, ayusin natin. Okay, liwanag. Okay. Ayusin natin yung ilaw natin. So, wait lang. Okay, for a moment, medyo nag-stop ako magawa ng contents. Bukod dun sa... Oh my God, nabasag. Hindi. Bukod dun sa Centrum na ginawa ko. Recently na pinost ko about dun sa Centrum na collaboration. Binigyan ako ng chance to collaborate with them regarding with Centrum. So, ayun na yung isa natin. Then, the second one, meron akong magandang balita dahil for the last ilan na ba? 2 weeks ago from May. Oh my God, what is this? Wait lang. So, ayun na nga. As I was saying kanina, at may inayos na ako kasi may nakita akong dumi. Sorry na. Ayun, May 8, exactly May 8, nakapush nung partner ko na itry ko daw mag-apply. Kasi all throughout ng buhay ko na simula nung nawala ako sa real estate, medyo nawalan ako ng kumpiyansa kung saan ako mapupunta ba. Nandun ako sa part ng buhay ko na ano na nga ba yung path na kailangan kong puntahan or gawin. Kasi nalilito ko. Hindi lang sa nalilito, nawalan din ako ng tiwala sa sarili ko dahil may certain issues or may certain words na sinabi sa akin yung nakapaligid sa akin before na nawalan talaga ako ng kumpiyansa sa sarili ko na baka hindi na ako makapunta sa goal ko or hindi ko na makuha yung goals ko when it comes to my career. Ayan. Recently, ganun yung naiisip ko lagi. Lagi ako napanghihinaan ng loob kapag magsisend na ako ng resume. Lagi ako napanghihinaan ng loob na baka hindi ko na kaya to. Baka hindi na ako fit sa gantong work. Baka, ganun lagi. Or what ifs, ganun lagi nakukuha ko sa sarili ko. Kasi lagi kong dinadown yung sarili ko, which is maling-mali talaga. Good thing, by having a good partner na alam mong ipupush ka sa capacity mo na ibibigay sa'yo lahat ng, alam mo yun, ibibigay sa'yo lahat ng possibilities na mag-apply ka sa ganito, mag-FA ka, mag-apply ka sa hotel, mag-apply ka sa Starbucks, o kung saan-saan pa, basta siya yung nagpupush sa akin ng ganun. Siya yung tumulong sa akin para i-update yung resume ko. Siya nagtumulong sa akin para magpa-picture ako. Yung mga ganung bagay na napakasimple na hindi mo alam na magagawa mo pala siya kapag may katulong ka. Kapag meron kang kasama na gagawa or magpupush sa'yo para gawin yung isang bagay na hindi mo nagagawa ng mag-isa. So, ayun, going back doon sa application ko, pumunta ako ng Job Street. Kasi as per him, though hindi ko naman kasi alam to. Sa LinkedIn ako lagi naghahanap ng trabaho. Which is, si LinkedIn pala is more on connections, more on professionals. Kung naghahanap ka ng trabaho, mas better is pumunta ka sa Job Street. Which is, siya ang nagturo sa akin. Nagpunta ako ng Job Street, nag-browse ako. Recently, sobrang hinang-hina talaga ako. Then May 8, that day, naayos ko yung resume ko. Pina-check ko pa sa kanya, pina-proofread ko pa sa kanya. Pina-check ko pa yung picture ko kung tama na. Nagsasuggest siya. Then, inayos niya din yon actually. So, ayun. Then, here comes the day na nag-apply ako or sinend ko yung application ko sa Job Street by May 8. Then, I'm not expecting na may magre-reply sa akin, may magpi-feedback sa akin dahil hindi ganun kataas yung confidence ko when it comes to application sa online. Then, 2 days after or 3 days, 8, 9, 10, 11, 3 days after, nakareceive ako ng message. I received a text message letting me know na meron daw akong interview on Monday. Which is, I don't know kung kailan na ba yun. Nalimutan ko na. Kung ano yung pumatak na Monday ng May, after May 11, ayun. That day, papunta ako ng Kainta. Bigla ko nakareceive ng, nandun ako sa Kainta. Nakareceive ako ng text na you are scheduled for an interview. So, doon ako nagkaroon ng shit. Totoo na to. Interview na to. Bumabalik ako sa, alam mo yung thinking na kaya ko ba to? Yung thinking na
mababalik ko ba yung sarili ko sa dati kong career na natalikuran ko 3 years ago dahil I need to do this career, yung isa pang career, para matulungan ko yung taong to, para mag-grow. Pero mali pala yun na ilalock in mo yung sarili mo sa isang career na hindi mo naman talaga profession, which is real estate nga. So that's not my profession. It's just my side quest or freelancing quest lang ng buhay ko sa career ko. Which is maganda kasi ang laking tulong sa akin na natuto ko mag sales, natuto ko makipag-usap sa mga tao, natuto ko mag-explain at natuto, syempre nadagdagan yung knowledge ko when it comes to real estate, which is very good. And malaking tulong din talaga na napunta ako ng real estate dahil sa sales. Kaso malaking parte din nun kung bakit ako nawala sa totoong career ko or career path ko na pagdodrawing, pagdedesign, joinery, ayun. Then, here comes the interview day. Hindi ko talaga alam. On that day pa lang or before that day pa lang na paparating na interview ko, kabadong-kabado na ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung ano yung mga susunod na gagawin ko. Hindi ko alam kung ano yung dapat kong isagot. Tinulungan pa ako ng partner ko, which is very supportive sa lahat na nangyayari sa buhay ko. Kasi nakikita niya siguro hindi ko alam, nakikita niya kasi yung partnership na alam niya na partnership dapat nag-grow kayo in different ways. Hindi pwedeng magkasama kayo lagi. Hindi pwedeng laging magkadikit kayo kasi may sarili kayong growth, may sarili kayong buhay na kailangan niyong buuin. Hindi pwedeng laging nakadependent ka doon sa isang tao para lang makamove forward ka. Hindi ganun. Ganun siya katapang. Ganun siya ka stand alone na tao na pati ako na-influence niya ng ganun. So the interview, ayan na. Kabado ako sobra. Ang aga pa nun kasi anong oras yun? 10 a.m. ata ang interview nun. Kabadong-kabado na ako that time. Hinatid niya ba ako nun? Or nag-move ito? Hindi ko na maalala. Pero may time na hinatid niya talaga ako sa trabaho, sa training. Nasa Starbucks ako, nag-aantay ng 10 a.m. or 9:30 bago ako umakyat ng building. Nandun ako sa part na nangingiti ako, na natatawa na hindi ko alam. Kasi bakit ako nandito? Bakit? Anong purpose ko? Bakit ako nandito? Ganun yung mga tanong ko sa sarili ko na, bakit? Kaya ko ba to? Ganyan. Tapos lagi kong iniisip kung ano yung mga normal na tinatanong kapag nag-i-interview. Ayun yung nasa isip ko. Ano nga ba yung mga normal na tinatanong kapag nag-i-interview? Then, nagpa-practice pa ako kung ano yung sasagot. Pa-English pa ako sa Starbucks habang kinakausap ko yung sarili ko. Sabi ko na lang sa sarili ko that time, no, mali ito. Mali ito na pinapractice ko yung sasagot ko. Kailangan maging genuine ako dun sa pagsagot ko. Kailangan kung ano man yung sasagot ko doon sa HR or sino man na makakausap ko, kailangan genuine. Hindi pwedeng scripted. Hindi pwedeng naka-chat GPT. Hindi pwedeng naka-AI. Hindi pwedeng naka-grammatical. Hindi ko alam. Basta ganun yung nasa isip ko. So, shit. Stop this fucking shit. Sabi ko ganun. Tigilan natin to. Hindi ako magpa-practice. Kung ano yung tanong sa akin, kung ano yung tanongin ako, ano yung sahod na ina-aim ko, sasabihin ko yung totoo. Sasabihin ko kung kailan ako na-stop, kung ilang years ako na-stop sa pag-joinery, ganyan. Then, 10 a.m. tinawag na ako. Habang nag-aantay ako sa taas, tinawag ako. And, I don't know, that part nung sa HR, sobrang bilis lang. Nakakatuwa na sobrang bilis lang na sinabihan lang ako ng HR na, "Sir, hindi na kita kakausapin na matagal." Kasi nakita naman niya yung credentials ko. Which makes me happy na, shit, oo nga pala, may credentials nga pala ako na ganito. Bakit ko kinakaya yung sarili ko? Bakit ko dinadown yung sarili ko? Ba't etong tao to nagtitiwala sa akin? Bakit yung partner ko nagtitiwala sa akin? Bakit yung sarili ko hindi nagtitiwala sa sarili ko? Alam mo yung mga ganong tanong? Doon ako natuwa na sabi ko, ha? Ganon? Okay. I see the light. Na, alam mo yung shade of light na
na-realize mo lahat na, oo nga pala, ganito nga pala yung tinapos mo. Nag-TESDA ka nga pala, may certificate ka nga pala, may bachelor's degree ka nga pala. Bakit ka napanghihinaan ng loob? Dahil lang ba doon sa sinabi ng tao na, isang tao na nag-down sa'yo? Dahil lang ba doon sa trauma na pinagdaanan mo sa last company mo? Dahil lang ba doon titigil mo yung sarili mo na mag-grow at mag-learn pa ng another knowledge? Bakit yung mga tao nakapaligid sa'yo nagtitiwala? Ba't yung sarili mo hindi mo pagkatiwalaan? Ayun na yung mga tanong sa sarili ko after that interview. Then, nag-training, okay. Nag-exam, which is normally, magde-design ka using CAD. Bumagsak ako, 6.8. Out of 7, 6.8. 0.2 points na lang. 0.2 points na lang ang kulang ko. Hindi pa ako nakabot. Pero siguro sinabihan ako ni Lord na wag ka muna dumiretso kasi baka ma-direct hire ka, wala kang alam doon sa software at sa ginagawa. Kasi kailangan mo ng refresher. Hindi ka pwedeng mag-start ka agad nang wala kang refresher. So that time binigyan ako ng option na, do you want to have your training for 3 days na paid with allowance, ganito ganyan. Sabi ko, yes sir, ASAP. Okay. After ilang araw, tinawagan ka agad ako na you're gonna have your training on Monday. So, another Monday na naman. Nag-training ako. Kinakabahan ako kung anong mangyayari at pwedeng mangyari kung papasaba ako sa training or hindi. Kasi doon na malalaman. Normally, sabi sa akin, after ng training ng 3 days, you will go home, then mag-aantay ka ng call or mag-aantay ka ng email kung ano yung result ng exam mo or ng training mo, kung pasado ka ba or not. Then, ayun na nga, for those 3 days, alam ko napakatagal kong gumawa ng joinery for that time kasi nire-refresh ko yung utak ko. Gusto ko nang i-refresh, gusto kong i-intake lahat ng idea or lahat ng things to know, things to take note, ganyan. So, todo sulat ako sa notebook ko. Nandun na naman ako sa pace ng pagsusulat ng notebook, which is, isa din yung sa nabalik ko, yung pagsusulat. Kasi, ayan talaga yung hilig ko. Bumili ng ballpen, bumili ng highlighters for me to take notes on everything. Ganyan ako. Kahit may iPad, kahit may tablet, hindi. Notebook. Kasi mas naiintindihan ko kapag sa notebook. Nafe-feel ko yung pagsusulat ng ballpen. Mas alam ko kung saan ko siya nilagay. So, ayun, nag-training ako ng 3 days. For that 3 days na meron ako, natutunan ko kahit papano, sana. Mabait yung nagtitraining sa akin. Medyo matagal lang talaga yung paggawa ko, but they still give me a chance to be part of their company after that. So, I'm sharing that na naging part na ako ng company and I will be starting on June 1. Nakakatuwa na kahit pa paano nakapasa ako, yes, sa training. For 3 days training, binigyan ako ng chance. And after that time nung training, around 3 p.m., natapos ako. Kinausap ka agad akong diretso, which is, congratulate na ako na nagtitrain sa akin na ako takang-taka, bakit? Why? Pero kinamayan na ako nung nagtitraining sa akin na big deal sa akin kasi doon pa lang may isip mo na shit, nakapasa ako. Shit, may nagtiwala sa akin. Alam mo mga ganong bagay na hindi mo na may isip dahil nawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Natigil ka sa joinery at may nagsabi sa iyo ng isang bagay na akala mo matutuloy or mangyayari na dahil na-absorb mo siya na sobra. Kinongratulate ako, kinamayan ako, sinabihan ako na, sir, magantay ka lang dyan. Someone will call you to interview you for your final interview. So, okay. The OM or operations manager will call you to have your final interview. Doon ako na-shock na, okay sir, tayo ako sa upuan, nagantay ako sa lounge area nila. Then here comes the HR, tinawag ako para kausapin ng OM. Doon natin check yung credentials ko and everything ganito ganyan.
sure ba daw ako sa sahod na ina-ask ko kasi parang ewan ko, siguro nabababaan sila dahil sa pinanggalingan ko before is higher talaga. I give myself the chance to continue my path sa career. It's already 3 years past na hindi ako nagjo-joinery. Sabi ko na lang dun sa OM na gusto ko dito po mag-start kasi wala talaga akong kulang pa ako sa knowledge dahil ang tagal ko natigil sa pagjo-joinery or sa pagdo-drawing. I want to make myself know more or to learn more bago ko mag-ask ng higher na sahod. So, ilang beses ako tinanong, sure ka ba sir? Sure ka ba na dito ka na? Ginanon pa ako. Then, nung sinabi ko, yes ma'am, okay na po. I'm happy naman po to be part of your company, ganto ganyan. Nagulat lang daw talaga sila na they don't expect someone na galing na dito sa company na to tapos pumunta sa kanila. Ganun yung explanation sa akin ng OM. Then, after the OM na pinakita sa akin yung evaluation ng training ko, then the resume, ganto ganyan. Sinabihan niya ako na, sir, wait, balikan kita. I'll make a contract for you. Then, sabi niya sa akin, someone will call you, kakausapin ka ng head HR or ng supervisor, something ganun, ganito, ganyan, for your another final interview. Doon na yung takot ko na come what may, kung ano man ibigay ni Lord sa akin na questionin lahat, I will not continue to this company anymore and I will take my chances to other company, ganito, ganyan. So, inantay ko na lang kaysa pangunahan ko yung pag-overthink. Why not overthink the way more positive part nung pag-aantay mo? So, inantay ko yung supervisor, tinawag ako, kinausap ako. It's all about signing the probational contract at in-explain, binasa ko naman maigi. Nakita ko lahat ng benefits nila na maganda. Sa mga benefits, typical benefits ng Pilipinas. Nakita ko lahat doon. Then explain sa akin isa-isa na ayun na. And explain sa akin, then I signed the contract on the sides. And ayun. Kinamayan ulit ako na kinongratulate na ako na welcome sir sa company and we'll see you on June 1. And your ID will be given sa pagpasok ko. So, I am truly happy na naiiyak ako. I am truly happy and blessed na, alam mo yun, hindi na ako nakakulong sa Montalban. Nakalabas ako ng Montalban, nilakasan ko yung loob ko kasi nandun ako sa part ng buhay ko na ayokong mamatay mag-isa. Ayokong mamatay nang hindi ko na sisecure sarili ko na hindi ko man lang na-explore yung mundo kahit Pilipinas man nga lang. Nandun ako sa part na may nagtiwala sa akin ulit. Nandun ako sa part na hinahayaan ako ng magulang ko to be myself kahit malayo ko. Kasi that's how I will learn. Hindi ako matututo na nakakulong ako sa Montalban. And by having the right people around you, by having the right person na magsusupport sa'yo all throughout kung ano man struggle na meron ka, nagpapaalala sa'yo lahat ng katangahan mo, lahat ng kabubuhan mo sa buhay, na alam mo yun, hindi niya na-sugarcoat kung ano yung nararamdaman niya para lang i-baby ka, hindi ganun. Dito ko naranasan yung buhay na hindi mo kailangan maging sensitive. You need to be tough enough para makasabay ka sa buhay, makasabay ka sa mundo. Hindi ka pwedeng lagi mahina, hindi ka pwedeng lagi umiiyak, hindi ka pwedeng lagi nagdadrama. That's not how the world works on us. Di pwede tayong mahina lagi. Kaya I'm very thankful na may nagpa-realize sa akin ng ganun. Sobrang haba na nito pero i-edit ko pa to syempre. And that's all, I think. For the content creation, and nandun pa din naman yung sa real estate. I'm still on the real estate side. Freelancing na lang talaga. And since I will be a full-time CAD joinery drafter again after 3 years,
I will take this as an opportunity again for me to grow and to, to trust myself again and to be more confident to myself again and to learn to trust people around me who really believes in me. Lalo yung pamilya ko at yung partner ko. I will be more happy to see myself more confident and mas masaya sa ginagawa ko. Hindi napipilitan lang. Siguro yun na lang. Again, ayun na yung pinakamagandang balita na meron ako. For ilang weeks na binubuo ko siya from May 8 na nag-apply ako to May 20 na na-hire ako. In that span of ilang weeks yun, hindi ko na maalala pero sobrang halong-halong emotion. Nakakatuwa na nakabalik ako sa path ko.